Fear says, you're not enough. The walls are too high. The giants are too strong. The battle is too great. But fear was never the end of the story. Because when God calls, He also strengthens. Through rugged terrain, across uncertain ground, into the dark valleys of life, He gives courage to keep moving forward. When the journey feels too long, when the path ahead is unclear, when every step demands more than we think we have, God goes before us. Strength for the journey, faith for every step, courage for the calling. Umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon ngayong umaga na ito? At ipagpapatuloy po natin ang ating series ngayon po, ngayong linggo na ito, Called to Courage. At napag-usapan po natin nung nakaraang linggo ay strength to move forward. At pag-uusapan naman po natin ngayon, strength to trust God. So inimbitahan ko po na ang bawat isa ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. In Joshua chapter 6, verses 1 to 7, now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand with its kings and mighty men of valor. You shall march around the city, all the men of war going around the city once. Thus shall you do for 6 days. 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. On the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. Verse 5, and when they make a long blast with the ram's horns, when you hear the sound of the trumpet, when all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, everyone straight before him. So Joshua, the son of Nun, called the priests and said to them, take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. Verse 7, and he said to the people, go forward, march around the city, and let the armed men pass on before the ark of the Lord. That is the word of God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong pagbubulay-bulayan. At naway, maging kalakasan po namin ito at magdulot ito sa amin ng mas malalim pa na pananampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kami na makita ka namin sa anumang sitwasyon, pinagdadaanan ng aming pong buhay. At piliin naming magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang iyong lingkod na gagamitin ngayon. Ikaw ang maitaas at mapapurihan sa amin pong kalagitnaan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Mari na po tayo maupo. So muli po, maulang umaga sa ating lahat. May medyo maulan po ngayon, hindi ko po alam, parang meron yatang parating na bagyo. Pero kagaya po ng na-share ko po kanina sa mga po natin, volunteers natin, pwede po ba nating palakpakan muli yung mga volunteers natin? Alright, kahit na umuulan, nandito pa rin sila to serve us, to serve with us. Yung ulan po, pwede po nating tingnan sa dalawang bagay. So yung ulan pong literal ay pwede pong ito ay mag-delay ng mga gagawin natin. Or pwedeng ma-interrupt yung mga bagay na pupuntahan or gagawin po natin sa buhay na ito. O pwede po nating tingnan na yung ulan po na ito ay, yes, pwedeng magpahinto sa mga bagay na gusto nating gawin sa ating buhay. So yun po yung literal na ulan. Or pwede naman po nating tingnan sa perspective na blessing po sa atin. Alam niyo po ba na ito pong ulan na ito ay maraming napagpapala sapagkat kailangan naman po natin ng tubig. Ano po? Ito po ay pagpapala ng Panginoon. Depende po ito kung paano nating titingnan. Pwede pong ang ulan ay magpahinto sa atin, so sa atin naman pong spiritual na buhay,
Pwedeng yung ulan na ito ay pwedeng mga problema na ating kinakarap. Pwede pong yung ulan na ito, na problema na ito, ay pwede po nating tingnan na pwedeng magpahinto sa ating pananampalataya sa Diyos. Pwedeng tingnan natin ito na hindi na tayo magpatuloy na kilalanin ng Panginoon sa ating buhay dahil sa mga problema ang ating kinakarap. Pero pwede rin po nating tingnan ang ulan na ito sa perspective ng ating pananampalataya na mas lalo pa nating pagtiwalaan ng Diyos sa kabila ng mga problema nating pinagdadaanan. At mula po doon sa mga pagtitiwala natin sa Panginoon ay makita natin ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. So, yung ulan po na ito, nagkaroon po tayo ng Red Sea rito sa gitna nung ating daan. Pero nakita ko po sa inyo na walang ilog at dagat na hindi nyo kayang puntahan kapag gusto nyong manampalataya at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba ron? Na kahit po meron tayong Red Sea rito sa gitna ng ating daan, ay inyo pong pinuntahan pa rin sapagkat pinatunayan po ng bawat isa na walang ulan na makapipigil sa atin para purihin at sambahin ang Panginoon sa ating buhay. Amen. So ngayon po, itong pinag-uusapan po natin na strength to trust God, ganun din po ito mga kapatid. May mga pagkakataon sa ating buhay na parang imposibleng mangyari. Tama po ba? Meron na ho ba kayong pinagdaanan na ganon? Na dinala tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon, Lord, parang imposible yata itong mangyari. Lord, parang ang hirap yata itong gawin. Lord, parang ang hirap yata dahil sa tinitingnan po natin sa sarili nating kaunawaan, sa sarili nating pangunawa at abilidad, ay nakikita po natin na hindi yata natin ito magagawa. Tama po ba yon? Meron na ho ba tayong pagkakataon sa buhay natin na pinagdaanan natin na mahirap at imposibleng bagay? So, ito po yung pinag-uusapan natin. Ito po yung istorya po ni Joshua na kung saan ay ipinamana po sa kanya ni Moses yung leadership at ibinigay po sa kanya ng Panginoon yung leadership na makikita po natin sa pinag-usapan po natin sa Joshua, hindi dahil nawala na si Moses ay hindi na magpapatuloy ang pangako ng Panginoon sa mga Israelita. So it means hindi po nakadepende sa tao ang pangako ng Diyos. Ang pangako po ng Diyos ay nakadepende sa katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. So kaya nga po, makikita po natin dito na dahil wala na si Moses, hindi po dahilan para mawala po ang Panginoon o mawala ang pangako ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Nagpatuloy po ito sa buhay ni Joshua, kaya lang, eto na naman ang senaryo, imposible na naman na marating nila yung pangako na ito kung hindi sila sasamahan ng Diyos. Ito po yung sitwasyon. Joshua had to lead an entire nation at yung ililid po niya, yung 2 milyong tao ay puro pa complain. Okay, so imagine that for a moment. 2 milyon na puro complain ang ginagawa at kawalan ng paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Marami pong ganong senaryo po pag binasa po natin. Yung Exodus, binasa po natin yung Joshua, makikita po natin doon, ang dami po nilang complain. At hindi lang po yun. They have to cross the flooded Jordan River. Defeat powerful Canaanite kingdoms. So, humanly speaking again, Joshua was not enough. Alright. So, eto po yun. Nangyari na po ito. Na-cross na po nila yung nag-cross na po sila dito sa Jordan River. Fast forward po tayo. So sila po sumunod sa instructions ng Panginoon, nakarating na po sila dun sa Jordan River, natawid na po nila ito, at mula po doon ay tinipon po nila ang mga Israelita at yung pong mga hindi pa circumcised ay nagpa-circumcise. Basahin po natin yung in between ng chapter 6 or chapter 1 to chapter 6. Ito na po. So, nagpa-circumcise lahat ng hindi na circumcised, they set apart themselves to worship God at magpasalamat sa Panginoon at hindi po dito nagtatapos. Ito po yung another scenario na kung saan kailangan po nilang harapin. Para magkaroon lang po tayo ng picture, ito po yung Jericho. Kailangan po nila itong daanan para makarating po sila sa promised land. So, this is the problem. They have to cross the wall na ang lapad po ng wall na ito ay 8.2 meters
na ang sukat po nito pala, yung ditch po, yung pinakahukay po na bago makarating pala yung wall ay may 27 feet. At ang pinaka-thickness po ng wall ay 5 to 6 feet. Gano'n po kalapad po yon? Imagine niyo na lang po yung wall na ganun kalapad. Sobrang lapad po ng wall na ito. At yung kanya pong height ay 12 feet. Ganun ho kataas yung kanilang kailangang akyatin para mapuntahan po nila yung wall. But this is the problem. Okay. So now, nasabi mo na din ba ang salitang imposible yan? Okay, may mga imposibleng bagay na po ba kayong nasabi? Dati, ang tanong ko po sa inyo, nasabi nyo na ba na hindi ko kaya yan? Mas matindi po ito. Nasabi nyo na ba na imposible talaga yan? Tama ho ba? Imposible ho nilang mapuntahan yon. Imposible nilang mapasok yon sapagkat nakasarado, okay, nakasara at hindi po sila pwedeng pumasok. Pero again, paalala po sa atin ng Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Kung may sitwasyon man tayo na imposible ngayon, kung tayo po'y magtitiwala sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay, doon po natin mapapatunayan talagang walang imposible sa Diyos. But the question right now, magtitiwala ka ba sa paraan na gusto ng Diyos sa buhay mo? Kasi may mga tao nagsasabi, I trust God naman nagsisimba naman ako pero bakit parang hindi ko siya nararanasan? Kaya lang, ang tanong sa susunod na tanong, ginagawa ko ba ang nais niya at kalooban niya sa aking buhay? Para tanungin ko na bakit Lord parang hindi kita nararanasan? Ang susunod na tanong dito, Lord, nagtitiwala ba talaga ako sa'yo? Kung talagang nagtitiwala ako sa'yo, gagawin ko yung gusto mo even if it doesn't make sense. Tama po ba yon? And it doesn't make sense. Sa buhay po nila Joshua at ng mga Israelite people, napapasukin po nila ang Jericho doon sa instructions ng Panginoon. Tingnan po natin. Joshua chapter 6 verse 1 and 2, Now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. Walang nakakalabas, walang nakakapasok. O, ito po yon, mga kapatid. Doon sa Jericho, isinara po nila yung pintuan. Wala raw pong pwedeng pumasok at walang pwedeng lumabas. O ngayon, ito gusto ko pong sabihin sa inyo. Sabi po ng Diyos, And the Lord said to Joshua, See, walang nakakapasok, walang nakakalabas, pero gusto kong tingnan mo. Okay? Imposible yung pangyayari sa buhay mo. Imposible mong malagpasan ang problema mo. Imposible mong masolusyonan yung mga pangangailangan mo. Shut down lahat ng pinasok mong business. Wala talaga. Pero see, sabi rito, I have given Jericho into your hand with its king and mighty men of valor. Ito po ang gusto kong sabihin. Kung yan po ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon at klarado sa inyo, na Lord, ito yung mission ko sa buhay. Lord, ito yung pinapagawa mo sa akin. Tandaan niyo po ito. Sinasabi ng Panginoon, tingnan mo ngayon ulit. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Dahil baka doon sa punto na tinitingnan mo, gusto mo nang gumibap. Tingnan mo ulit. So, pinakita sa kanya ng Panginoon doon sa mata ng pananampalataya. Kasi kailangan ho natin ng mata ng pananampalataya Kasi pag tiningnan lang ho natin ng literal, sarado lahat Pero gusto kong sabihin sa inyo, yung pintong sarado sa Diyos, kaya niyang buksan. Tama po. At yung binuksan ng Diyos, tandaan niyo po, walang taong pwedeng makapagsara. Pag binuksan ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo, at yung mga solusyon sa problema mo, walang pwedeng magsara. Pero pag isinara ng Diyos, wala rin pwedeng magbukas. Kaya kung meron man akong pagtitiwalaan sa sitwasyon ng buhay ko ngayon, hindi yung nakikita ko lang. Ano ba yung sinasabi ng Diyos doon sa nakikita ko ngayon at yun ang aking pagtitiwalaan? Amen po ba ron? So now, sabi niyang ganon, And the Lord said to Joshua, I have given Jericho into your hand with its king and mighty men of valor. Itong sinara nila at hindi mabuksan-buksan ng kahit na sino pa man, ipinapakita ko sa iyo ngayon.
walang magagawa ang kanilang pagsara sapagkat ang isinara nila ay kayang buksan ng Diyos. God's promises gives us confidence even before we see the victory. Okay? So, ibig sabihin, ang pinanggagalingan nawa ng ating confidence sa buhay na ito, hindi yung sitwasyon na meron tayo, kundi yung mga pangako ng Panginoon. Because faith does not begin with visible evidence. Faith begins with confidence in God's Word. Ang tao, sasabihin niya, to see is to believe. Tingnan ko muna. Di ba? Bago ko manampalataya, bago ko maniwala, tingnan ko muna kung meron mo talagang ebidensya. Pero sa pananampalataya, sumunod ka muna at makikita mo. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka muna. Ang problem kasi sa tao, di ba? Tinitingnan muna yung imposibleng mangyari yan, hindi natin kaya yan. Hindi, ano sabi ng Lord? Sumunod ka muna. Okay? Kasi, yung pagsunod natin, ay pagpapakita ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Madali kasing sabihin na naniniwala ako kay Lord eh. Lahat ng tao, pag tinanong mo, naniniwala ka ba kay Lord? Sasabihin niya sa'yo, yes, naniniwala ako kay Lord. Pero iba yung nananampalataya. Yung nananampalataya, sumusunod muna even if it doesn't make sense. Madaling sumunod kapag doon sa pananaw mo ay kayang-kaya mo at kaya mong gawin. Ikaw yon. Pero yung totoong pagsunod, Lord, hindi ko to kaya eh. Pero susunod pa rin ako. Dahil alam ko, hindi ko to kaya, pero kaya mo sa buhay ko. Yun ang totoong pagsunod sa ating Panginoon. Katulad po nung nangyari doon sa, remember the story sa Luke? Si Simon Peter, nangingisda po siya, magaling humangisda itong si Simon Peter eh. Tapos, magdamag ho siyang ng huli. Wala siyang nahuli, nilapitan siya ng Panginoon. Sabi niya, wala kang nahuli. Okay, inutusan siya ng Panginoon. Ihagis mo ulit yung lambat mo. Ano sabi niya? Lord, I work hard all night. Parang ganito lang yan. Kung siguro tinitingnan ko yung kanilang conversations, ini-imagine ko lang, Lord, karpintero kayo eh. Pagdating sa karpintero, ay maniniwala ako sa inyo kasi magaling kayong karpintero eh. Pero pagdating sa pangingisda, ako na siguro yung pwede mong tanungin dito. At nagdamag kaming ng huli, ginawa ko na lahat ng paraan ng panghuli ng isda, wala kaming nahuli. I work hard all night. Pero ito maganda kay Simon Peter. Nangatwiran siya. Pero sinabi niya, pero dahil sa sinabi mo, ihahagis ko ulit yung lambat. Mahalaga yun eh. Meron tayo minsan mga critical thinking, na Lord, sa totoo lang, ginawa ko naman na lahat yung pwede kong gawin eh. Wala talaga eh. Sarado talaga lahat, Lord eh. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Yun po yung pinaka-importante ngayon. Ano sinasabi ng Lord sa'yo ngayon? At ang tanong, willing mo bang gawin, even if it doesn't make sense? Willing mo bang bitawan ng mga bagay na pinabibitawan sa'yo ng Diyos, even if it doesn't make sense? Willing mo bang gawin ang isang bagay na parang hindi dapat yun yung dapat kong gawin? Ang dapat kong gawin, mag-aalit ako eh, pero bakit, Lord, tinuturuan mo ako mag-forgive? It doesn't make sense, Lord. Pero dahil sa sinabi mo, Lord, gagawin ko. So, that's what happened. So this is what happened to the Israelites. Israel was standing before a wall they could not bring down by their own strength. God didn't give them a better weapon. He gave them a promise. He didn't ask them to understand the strategy. He asked them to trust the one who gave it. So, hindi po sila binigyan ng Panginoon na, okay, lalabanan nyo ang mga soldier ng Jericho, therefore, bibigyan ko kayo ng mas malalakas na armas. And it makes sense, di ba? Oy, kailangan namin yan, Lord. Bigyan niyo po kami ng mas malalakas na armas at maraming mga bala. At kung po pwede, Lord, ay matrain pa namin yung mga tao. Pero hindi po yun yung binigay ni Lord. Ano binigay ng Panginoon? Binigyan sila ng pangako. Hindi yung magagandang mga armas, hindi yung malalakas na armas, kundi ibinigay niya ang kanyang salita na mas higit na makapangyarihan sa kahit na anong armas na pwede nilang gamitin. At sinabi po rito, He didn't ask them to understand the strategy. Minsan, hindi naman pinapaliwanag ni Lord kung ano gagawin niya eh. Pero ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya.
minsan di natin naiintindihan, Lord, bakit inalaw mong mangyari ito sa buhay namin? Hindi ko maintindihan. Lord, bakit inalaw mo na magdaanan namin itong problema na to? Na-experience yun na bang tanungin si Lord? Di ba? Bakit ito nangyari? It doesn't make sense, Lord. Nagsaserve ako sa inyo, naglilingkod ako, pero bakit inaalaw mong mangyari ito sa buhay namin, na daanan namin ganitong klase ng problema? Pero alam nyo, minsan di pinapaliwanag ni Lord kung bakit. Pero ang gusto niya mangyari sa atin, anak, magtiwala ka lang sa akin. Hindi pa ako tapos sa buhay mo eh. Huwag mong husgahan ang pagmamahal ko dahil sa nangyari lang sa iyo ngayon. Sapagkat minahal kita at pinatunayan ko to 2,000 years ago when I died on the cross for you. At hindi dapat nating sukatin ang pagmamahal at katapatan ng Diyos dahil lang doon sa pangyayari ng ating buhay na parang imposible. Pero all the more, tinuturuan tayo ng Diyos, doon sa mga imposibleng bagay na ito, pwede mo bang ibigay sa akin ang tiwala mo? Doon sa mga pangyayari mo sa buhay na ito ngayon, pwede mo bang sa pagkakataon na ito, yung lahat ng narinig mong preaching, yung lahat ng nabasa mong salita ng Diyos, yung lahat ng binasa natin at narinig natin, pwede ba this time i-apply mo ngayon? It's one thing to know the Word of God. And it's another thing to obey the Word of God. At doon mo makikita when you obey. Yun po yung in-between. Naniwala ako dito, nakinig ako rito, pero yung paniniwala ko dapat magdala sa akin sa pagsunod sa Diyos. May in-between. Hindi po pwedeng parang genie, jaran, okay, tapos na yung problema, okay na, di ba? Yun yung gusto natin minsan kay Lord eh. Parang genie, Lord, tapusin mo na ito, Lord. Di ba? Tagal-tagal na nito, Lord, tapusin mo na ito. Hindi, sumunod ka muna. Magtiwala ka muna. At doon natin mararanasan ang pagkilos ng Panginoon. God's ways often defy human logic. Anong ways ni Lord? You shall march around the city, all the men of war, going around the city once. That shall you do for 6 days. Hindi na sinabi, Lord, pwede bang isang araw na lang? Bakit ba 6 days pa, Lord? Wala ho tayong narinig dyan na gano'n. Wala tayong nabasa dyan na, Lord, bakit ba 6 days pa? Bakit hindi na lang half day? Okay, bakit 6 days pa? At ano pa? 7th priest shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. On the 7th day, you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpets. And when they make a long blast with the ram's horns, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout. And the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, everyone straight before him. That's the instructions of God. It doesn't make sense. Lord, lalaban kami ng war. Bakit pinapaikutan mo sa amin yung wall of Jericho? Tapos ang daladala lang namin, yung mga trumpeta, because God's promises are more dependable than our understanding. Hindi natin misa maintindihan eh. Pero saan ka magtitiwala sa iyong sariling pangunawa? Sa iyong sariling karunungan? Di po ba? Sino po rito aamin? Pastor, sa totoo lang, talagang dapat pagtiwalaan yung salita ng Diyos kasi many times nagtiwala ako sa sarili kong karunungan eh. Pero pagdating ng dulo, palpak ako. Di ba? Sabi ko na nga ba, 3 lang kaming pumalpak dito eh. Di ba? Di ba, pagdating ng dulo, akala ko, Lord, marunong na ako eh. Akala ko, Lord, magaling na ako eh. Akala ko, Lord, kaya ko mag-isa eh. Akala ko, Lord, kaya ko yung buhay eh. Pero, Lord, hindi pala. Kailangan ko palang pagtiwalaan ng iyong pangako. Kailangan pala akong mag-stand doon sa sinasabi mo sa buhay ko at hindi sa aking sariling karunungan. Kaya pala ako nagkapalpak-palpak sa buhay dahil ang pinanggagalingan ko at pinagtitiwalaan ko ay ang sarili kong karunungan lang. But this time, Lord, thank you pa din kasi dinala mo ako sa punto ng buhay ko na ikaw lang ang dapat kong pagtiwalaan. And this is what happened.
And he said to them, people, go forward, march around the city, and let the armed men pass on before the ark of the Lord. Walang sinabi si Joshua, Lord, isang araw na lang. Lord, bakit ba iikot pa kami? Lord, bigyan mo na lang kami ng magandang armas. Lord, ganito na lang gawin natin. Walang sinabi si Joshua ang ganon. Bakit? Sapagkat napatunayan na niya ang katapatan ng Diyos sa nakaraan. Therefore, Lord, babalikan ko lang yon. Ito ang formula, walang sikreto. Susundin lang ulit kita, Panginoon. At mararanasan ko ang tagumpay sa buhay na ito. Amen. So now, come on, let's praise the Lord. Alright. Mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi naman natapos talaga sa isang problema yung buhay natin eh. Yung problema na yan ay isang muling pagkakataon para balikan ko yung nakaraan. Lord, iniligtas mo ako dito eh. Kaya Lord, itong problema na ito ay isang muling pagkakataon upang maranasan ko ang kabutihan at katapatan at kapangyarihan mo sa buhay ko. Hindi natatapos yung problema, pero hindi rin natatapos ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Yun ang isang katotohanan, mga kapatid. Ang dami na ho nilang pinagdaanan. Ang tinitingnan lang, malamang, para sa akin, wala namang nakasulat. Pero sa akin, ang nakita kong pananampalataya ni Joshua ay sa Diyos na nagtapat sa nakaraan. Sapagkat ang Diyos ay magtatapat sa kasalukuyan at sa habang panahon ng ating buhay. Amen. Praise God. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabi, Lord, parang imposible pinapagawa mo naman na to. Hindi. Yung detalye ginawa ni Joshua. Ano ginawa niya? Faith is not understanding the detail. Faith is obeying because we know who God is. Hindi niya ilalam yung detalye, hindi na niya inano, paano pa yung mangyayari? Yung detalye pa nito, sumunod lang sila. Come on, let's march. Alright. Hawakan niyo yung mga trumpeta ninyo. Let's march around the city. Ito maganda, no? Nakakatuwa. Yung faith mo makakahawa sa iba eh. Di ba? Imagine kung meron dito mga tatay na narito ngayon, ina-encourage ko kayo, mas lalo nyong pagtiwalaan ng Diyos sa kabila ng inyong kinakaharap na problema, makikita yun ng inyong mga anak. At yung mga anak ninyo, habang lumalaki sila na nakikita nila, meron silang tatay na nananampalataya sa Diyos sa kabila ng problema namin pinagdaanan. Di ba? Na-encourage din sila. Kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon, gagawin din ng inyong mga anak. Why? Kasi nakita namin eh. Nakita namin sa tatay namin, nakita namin sa lolo namin, nakita namin sa daddy namin, di ba? Ito si Joshua, dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, pinatunayan ng Diyos na hindi kita ipapahiya kung ikay magtitiwala sa akin. Alright, ano ginawa nila? Umikot lang sila doon. And you know what? This is God's revelation sa akin while I'm studying this word. Pwede kang sumunod sa Diyos sa paraan na gusto mo at hindi sa paraan na gusto niya. Maraming mananampalataya na ginagawa ang kanilang sariling paraan para sa pagsamba sa Diyos. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Maraming mga taong ganun eh. Di ba yung sumasamba naman ako kay Lord eh. Di ba? Kaya lang baka sa paraan na gusto mo at hindi sa paraan na gusto ng Diyos. Sumusunod naman ako kay Lord eh. Pero kaya lang, baka sa paraan na gusto natin. Maraming mga ganon, sincero sa kanilang pananampalataya. Kaya lang, ang tanong, yan ba yung paraan ng pagsamba sa Diyos? Nakukuha niyo po? Maraming tao may faith kay Lord eh. Pero sinasamba nila at sinusunod nila ang Diyos sa paraan na gusto nila at hindi sa paraan ng Lord. So now, itong matututunan natin kay Joshua, sumunod sa Diyos, hindi sa paraan na gusto niya, kundi sa paraan na gusto ng Panginoon. Lord, sige po, iikot po kami. O walang hihiyaw ha. Sa 7 sa ikapitong araw pa yun ha. Walang hihiyaw. Basta ang gagawin nyo lang, ikot lang kayo. Ikot lang. Sa isang ikot. Tingnan nga natin, meron na bang nabubuwal na
mga puno, ay wala pa rin. Pangalawang ikot, tingnan nga natin, may nag-crack na ba na building? Wala pa din. 3 araw, wala. 4 na araw, wala. Basta, ikot lang sila. Ikot lang sila. Ika-6 na araw, wala pa rin nangyayari. Pwedeng sa experience natin ganon. Huwag ka lang maiinip. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka maiinip. Di ba sinusunod mo ba ang Diyos? Tandaan niyo po ito, habang sumusunod ka sa Diyos, patutunayan niya na tapat siya sa kanyang pangako. Amen. So, 6 na araw, walang nagkakrak na building, hindi nagkakrak, wala man lang crack ang Jericho wall, wala. Sa 7 araw, I believe Joshua is very excited. Alright. 7th day na to. Alright. They are all, di ba, excited. 7 araw na to. And then, pag tunog ng trumpeta, sabay-sabay tayong humiyaw. Okay? Can we shout, victory? Victory! Alright. Alam nyo, pag hiyaw nilang ganon, bumagsak po yung building ng Jericho. Sapagkat tapat ang Diyos. So the people shouted, and the trumpets were blown, and soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. Then they devoted all in the city to destructions, both men and women, young and old, oxen, sheep, and donkeys, with the edge of the sword. This is what happened. Pag hiyaw nila, bumagsak yung wall ni Jericho. May ginawa ho ba sila ron? Humiyaw lang. Umikot lang. Pero yung imposibleng bagay, Diyos na yung gumawa. And I realize, pag may pinagawa sa atin ni Lord, si Lord, yung imposible, siya yung gagawa nun para sa atin. Pag sinabi niya, okay, alam nyo, it doesn't make sense minsan pagka may mga tao sa atin, di ba, ang hirap minsan patawarin. It doesn't make sense. Pero dahil sinabi niyang magpatawad, Lord, I'll do it. Pero alam niyo po, siya na yung gagawa nun sa buhay natin kasi nagsumunod lang tayo, nagdesisyon lang tayo. Kasi sa totoo lang ho, mahirap magpatawad. Tama ho ba? Ang daling magpatawad sa inyo Ang hirap. Yun ang reality. Ang hirap pong magpatawad. Pero the moment you surrender your life unto the Lord, yung mahirap sa'yo, padadaliin ng Diyos. Because that is divine. Hindi mo kaya sa sarili mo. Forgiveness is divine. Dahil ang Diyos ang pwedeng gumawa nun sa puso mo. Alam niyo po, I remember the story of ito pong si Noah. I remember the story. Can I invite the keyboardist to come up here? I remember the story of Noah. Di ba si Noah, pinagawa siya ng ark ni Lord. So, nung pinagawa siya ng ark ni Lord, alam niyo po ba na wala namang ulan that time? Wala akong ulan, kagaya nito. Pwede pa siguro. Kung may nakita na siyang ulan okay yun Pero walang ulan. Pero sabi ng Lord sa kanya, gumawa ka ng ark, binigyan ho siya ng sukat ng Diyos, exactly kung anong sukat. At totoong nangyari to. Sapagkat nakita ho yung ark ni Noah. Okay, so gumawa ho siya ng sukat na pinapagawa ng Panginoon. At alam niyo po ba, habang nagpupuk-puk-puk siya roon kasama ng kanyang pamilya, minamak ho siya ng mga tao. Bakit? Kasi wala namang ulan At hindi po niya ginawa ito ng 1 taon. According to the study, ginawa niya ito ng 120 years. Di ba yung siguro, 10 taon para magdududa ka Di ba? 10 taon na, Lord. Di ba? Wala naman nangyayari, ni patak ng ulan, wala ako nakikita. Pero tuloy lang siya ng tuloy. Kasi hindi siya nakabase sa feelings Yun yung kinanta natin kanina. Even when I don't see it, even when I don't feel it, you're working. Kasi yung faith, hindi siya nakabase sa feelings and emotions. Yung faith,
nakabase siya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi siya, uy, parang feel ko kaya ngayon Katulad nyo, hindi kayo nakabase sa ulan. Di ba? Hindi tayo, uy, uulan ba? Di ba, pag umulan, mas masarap matulog. Di ba? Hindi. Umulan, umaraw, Lord, magwo-worship pa rin ako sa inyo. May problema, saganang buhay, magwo-worship pa rin ako sa inyo. That's faith. Okay? So their obedience did not produce the miracle. Their obedience positioned them to witness God's power. Hindi yung kanilang pagsunod ang nag-produce ng miracle sa buhay po nila. Yung kanilang pagsunod ay pumosisyon lang sila para maranasan nila yung miracle ng Diyos. Saan ka nakaposisyon ngayon? Kung gusto mong pumosisyon sa kapangyarihan ng Diyos, sa miracle ng Diyos sa buhay mo, dapat nandun tayo sa pagsunod sa Kanya. Yun ho ang magdadala sa atin sa miracle ng Panginoon. So the same God who brought down the Jericho's wall, is still faithful today. Hindi po natapos yung kapangyarihan ng Diyos sa Jericho. Pwede niyang pabagsakin ngayon ng mga Jericho sa buhay mo kung susunod ka sa Kanya. I invite you all to stand. May mga Jericho ba tayo sa buhay? Okay? Meron ba tayong parang imposible na mangyari sa buhay natin? Remember Noah's Ark. Remember yung buhay ni Simon Peter. Remember the wall of Jericho. Remember Gideon. Okay? You read the Word of God. Marami pa po tayong makikita na talagang ang Diyos kumikilos. I don't know about you today. Hindi ko alam kung anong mga Jericho ang pinagdadaanan natin sa buhay na ito. Pero tandaan po natin, yung parang pintong sarado, kayang buksan ng ating Diyos. Amen. Yung pintong nakabukas, pwedeng isara din ng Diyos. At yung isinara niya, walang pwedeng magbukas. Pero tandaan nyo, yung binuksan niya, walang sino man ang pwedeng magsara. So let's position ourselves into God's miracle by obeying His Word. Walang ibang paraan para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, kundi ilagay natin ang ating mga sarili sa pagsunod sa Kanya. Hindi madali because it doesn't make sense. Pero magiging madali kung mananampalataya ka sa Kanya. Hindi madali kasi hindi tumutugma sa sarili mong pangunawa. Pero hindi mo naman kailangan minsan maunawaan. Ang kailangan mo lang ay magtiwala. Yun ang kailangan natin ngayong gawin. Saan ka pinagtitiwala ngayon ng Diyos? Sa iyong pag-aaral ba ngayon, mga students? Pinagtitiwala ka ba ngayon ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya? Okay? As you aim high, as God giving you a dream, pinagtitiwala ka ba ngayon ng Panginoon na Siya ngayon ang pagtiwalaan mo, hindi yung sarili mong karunungan? Sa mga students ngayon na narito, sa mga tatay na narito ngayon at mga parents, maring iniisip ninyo yung mga haharapin pa natin. Paano kaya pag nagsisimula na tayo mag-isip, Lord, paano ko ba itong gagawin? Paano ko ba ito mapoprovide? Paano ba ito, Lord? Marami tayong isipin bilang mga magulang. Baka yun yung Jericho wall natin. Dinadala ka ngayon ng Panginoon sa pagtitiwala sa Kanya. Kung ikaw ngayon ay may mga kinakaharap, pangangailangan, kailangan mong bayaran, kailangan mong mga obligasyon na kailangan mong punan, walang ibang paraan. Pagtiwalaan natin ang Diyos ngayon. At makikita natin ang lahat ng mga Jericho natin sa buhay pag sumunod tayo sa Diyos.
pababagsakin ng Panginoong lahat. Isang araw. At makikita natin, tapat ang Diyos na ating pinaglingkuran at pinagtiwalaan sa buhay na ito. Can we raise our hands unto the Lord? Lord, thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. At sa sandaling ito, O Diyos, patuloy lang kami magtitiwala sa iyo. Lord, kayo ang maging tanggulan namin, Panginoon, sa anumang laban namin sa buhay na ito. At patuloy namin idideklara ngayon sa umagang ito that you are our miracle working God sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Gusto ka naming purihin at sambahin ngayong umaga na ito. Dinideklara namin, Lord, you are waymaker and miracle working God. Amen. 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 Stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, you're working. Yes, Lord. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, yes, Lord. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Once more, waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. It's who you are. That is 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 who you are. That's who you are. That is who you are.
Every time na merong ipapagawa sa inyo ang Panginoon, sumunod po tayo. Sapagkat yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon, pansinin niyo po pag binasa niyo ang salita ng Diyos, every time na magbibigay siya ng instruction, pinapatunayan niya ang kanyang katapatan at ang kanyang kapangyarihan. Sino po rito gusto niyong maranasan yung miracle ng Diyos sa buhay ninyo? Amen. Ito po ang pinapagawa ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. And the miracle will follow. Hindi po natin ipapanalangin na, miracle muna Lord, and then I'll follow. Okay? Ngayon, ang gusto ni Lord, you follow, and then you'll experience miracle. Amen? Can we raise our hands? Lord, thank you, for we acknowledge that you are our miracle-working God. You are our promise-keeping God. You are our promise keeper, O God. Lord, walang pangako mo na hindi mo tutuparin sa iyong mga anak. Ito po ang aming panghahawakan ngayon. Lord, magtitiwala kami sa iyong mga salita more than dun sa aming pagkaunawa. Ang iyong mga pangako ang aming panghahawakan. Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga anak na susunod at magtitiwala sa iyo. Marami pong salamat. Tanggapin ninyo ang mayamang biyaya at pagpapala ng ating Diyos. Tanggapin niyo ang pag-ibig ng ating Ama. At tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ngayong umaga na ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. And amen. God bless everyone.